Ayan. Okay. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay January 17, 2024 at ang oras ay, anong oras na dyan? Okay. Wala yung relo ko. Okay. May Happy New Year pa sa aking likod. Okay. Una at higit sa lahat, purihin ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pinasasalamatan ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Siya muna ay aking binibigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian, kadakilaan, kapurihan, pasasalamat, no? Maraming salamat o aking pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Okay. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries. Wansi, mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, no? Ayan, medyo nabubulol ako. Ang sikatan ng araw mula sa silanganan at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kahinahunan, kalawakan ng mga pag-iisip, no? Kapatawaran ng pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatiran? Okay. Dalangin ko na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabubuting kalagayan. Ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na sa mga pangyayari ngayon na iba-iba na ang nangyayari sa ating daigdig. Okay? Pinasasalamatan ko ang mga taong walang sawa, no, sa bahagi sa ating misyon, no, sa pagmamahal sa ating misyon, hindi sa akin kundi sa misyon. Okay. Kumusta nga pala ang mga kapatiran, no? At si Lidimin ay medyo matagal-tagal na kapag FB Live dahil unang-una malaki ang pinaghahandaan ng inyong abang lingkod. Okay? Malaki ang pinaghahandaan. So, anyway, nagpapasalamat talaga ako sa karunungan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama. Dahil kung wala ang yan, sino ba si Lidimin? Is nothing din naman. No? Alam nyo, meron ako ibabahagi sa inyo, ha? Surprise ito, di ba? Napansin ninyo? Surprise na. Biglaan na lang surprise. No? Hindi na ako nag-aabiso. Okay. So, sa pagkakataon na ito, meron akong, okay, doon ba sa nangyari sa Los Angeles? Okay, bagamat yan ay, tawag dito, bagamat yan ay nahupa na yung sunog, pero ang mensahe niyan grabe. Okay. Alam nyo, si Lidimin ay nagpapaalala lang sa lahat. I don't have a power, wala akong kapangyarihan para gagawin yan. Ang trabaho ko ay magpaalala lang, bagamat yan, lahat yan ay nakapropesiya. Okay? Alam nyo, may mensahe ako para sa inyong lahat, no? Itong nangyari sa Los Angeles. Batid ninyo na bago nangyari ang lahat yan, no? Alala tayo na sinabi ko na handa ba kayo kung sakaling umulan ng apoy, no? So anyway, doon sa Los Angeles, no? Nakita natin sa social media, sa buong area, i-generalize ko, ha? Isa lang ang natira. Maraming mga interpretasyon, no? Bagamat totoo din naman na kapag kumilos talaga ang banal, kaya hindi niyo pa napansin, maraming salamat, no? Sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa, no? Hindi niyo ba nakets yan kung bakit lagi kong binabanggit yan? Kasi ang mga yan na ang kikilos para sa ating lahat. Okay. Shortcutin ko para mahimay-himay natin kung ano ba talagang mensahe nito. Alam nyo, bagamat lumalabas ngayon sa social media na sa buong area na yon ay iisa lang talagang natira. Kasi ang sinabi nila that nagkaroon ng Hollywood, ano ba tawag nun? Parangal. At sinabi nung isang host na that is the godless town. Okay. Actually, kung Bisaya, kung tutuusin, hindi lang
lang sa pagkasabi niya ng godless town. Because that area, no? Marami din dyan, kung tutusin yung area na yan, may mga gumaganap din dyan na mga spiritual. Okay? Gusto kong i-mindset ninyong mga utak ninyo, ha? Gusto kong makuha ninyo kung ano ang pinamiminsahe sa ating lahat dito. Bagamat lahat naman ng sinasabi ng iba is totoo naman. Pero ito yung points okay? Alam nyo, bagamat sinabi ng host na that is the godless town, siya lang naman ang nagsabi nun para sa kanyang sarili. Para siguro as a host, no, anak pakihinaan, as a host kasi, kailangan meron kang mga adlib kung tawagin, no, na para magpa-alive ng audience. Yun kasing trabaho ng host no? Hindi lang magbabatay doon sa hinahawakan niya na copy. Kung hindi, bilang host, mag-ano ka meron kang extra talent para paano mo mapanatili na yung mga audience ay nandoon yung interest. No, that is the part of a host na nag-adlib siya na for me, hindi naman niya siguro yon talaga intentional na sasabihin yon, no? But as a host, ay gumamit siya ng mga words na tawag nito na katulad ng ganon. But the real message para doon sa California, sa Los Angeles, makinig kayo, ha? Kasi doon kayo nakafocus doon sa sinabi niyang godless town ang Los Angeles. Alam niyo kahit papaano, ito yung sinasabi ko na darating na ang panahon na itong, alam niyo ba na sa Los Angeles, marami ding gumaganap dyan ng mga spiritual, pero hindi ito na broadcast. Marami tayong mga kapatiran dyan, no? May, na search ko siya. May mga iilan dyan na, actually marami, no? Gumaganap ng mga spiritual kung totoosin. But, ito na. Pero, ngunit, subalit, datapwat, ito na yung sinasabi sa banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas. Dahil marami na kasi posible na mangyayari yan dito sa atin sa natiguri ang bayan ng pinili ng Diyos. And speaking of that, ayan na, nawawala na naman tayo. Okay. Gusto kong mag-focus kayo, ha. For me, hindi naman talaga doon. Yun talaga ang main reason na focus lang doon. No, but I, Lidimin Canoto, idideklara ko ng tama what is the reason talaga behind. Sa area na yan, marami din gumaganap, no, ng mga spiritual at marami din, no? Ay, siguro sabihin niyo, sige nga, Lidimin, alam niyo sa totoo lang, ang na-featured lang kasi sa social media ay yung mga sikat na artista because Hollywood area sa Los Angeles is halos naman talaga mga sikat doon na mga artista, mga kilala sa alta sosyudad ang nakatira doon. Pero, meron din po doon na mga tinatawag na mga gumaganap ng mga Christian. Ngunit, mga spiritual, ngunit, pinapakita lang ito. 10 lang ito, mga mahal kong kapatid. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Babasahin natin yan at alam nyo to no? Ha? Kasi alam nyo, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Basahin natin sa Mateo chapter 7:21. Alam nyo naman to no? Pero babasahin ko pa rin ito para sa inyo. Yan po ang tunay na ipinapakita, no? Yan po ang tunay na pinapakita. Talagang sabi ko nga sa ihahayag at ihahayag. At dito, ano yung bottom line ng mensahe ngayon? Alam nyo ba, na katulad ng sinasabi ko, maaring sa ibang kapamaraanan, pero katulad ng sinasabi ko, ihahayag kasi ng Panginoon yan ang mga kalihim-lihiman, no, ang mga kabaluktutan, no? Maraming nagsasalita, Panginoon, Panginoon. Akala mo kung sinong mga banal ang mga no? Basahin ko to para sa inyo. Okay.
Sa Mateo chapter 7 verse 21. Okay. Ito ay may pamagat, hindi ko kayo kilala. Number 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon. Alam nyo kahit papaano, yung mga yon, marunong din naman tumawag ng Diyos ang mga yun eh. No? Kaya lang, ito yung sinasabi ko. Kung talagang kilala mo ang Panginoon, if you know Jesus Christ, no, kung talagang kilala mo siya, alam nyo mga mahal kong kapatid, takot ka nang gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. No? Nagsisimba din ang mga yan. Anong akala nyo sa mga tao na yan? Nagsisimba din po ang mga yan, pero ito yung mga sinasabi, mga mapangimbabaw na mga makadiyos, no? Kasi magsisimba ka, pakita mo makadiyos ka, pero behind of it, bumabalik ka sa mga bagay na hindi naman talaga kalugod-lugod sa Panginoon. No? For me, ay lidimin ka no to. For me, no? For me, kasi nakafocus kayo doon sa sinabi niyang godless town. No? For me as a host, that is the part of the adlib niya, no, na para ma-entertain ang mga audience niya, but the fact, ang totoong nasa likod dito ay inihayag ng Diyos, ipinaparamdam ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay Panginoon, Panginoon ay maliligtas. No? Just imagine sa lawak nun, sa dami ng residente doon, isa lang ang naligtas. So ibig sabihin, sa 10 daliri, swerte lang pala kung merong isang totoo na mananampalataya sa Panginoon. Ngayon, walang pinagkaibayan sa ngayon. Ngayon na panahon na marami nagsasalita, ako, si ganito, ako, si ganyan. Puro kapurihan sa kalang sarili ang maririnig mo. I am ganito. No? Kaya si Lidimin Canuto nang minsan ako tinanong, sino ka sa unang panahon noon? Kasi yung iba, ako si Kristo, ako si, talagang ganun, masakit talaga. Alam niyo naman ako, di ba? Ako si nabubuhay nung unang panahon, ako si kung sino-sino mga binabanggit niyo, ako si Queen Sheba, ang dami, no? Ang dami. Pero nang ako ay tinanong, sinabi ko lang, ang sagot ko lang, sa pagkakataon na ito, I am the one of the warrior of my Almighty Creator. At itong isa nating kapatid, no need to mention, nag-usap kami kanina, and he is calling me, okay, lantaran na to, he is calling me that Queen Sheba. So, nag-ano lang ko sarili ko, no? I observe, but hindi ugali ni Lidimin. Kumbaga sa Bisaya, magpakaaron ingnon, magpakunwari. Kasi pagtatawagin ka kasi ng gano'n ng iba, proud sila dahil karangalan sa kanila yun, kahit sino naman, di ba? Pero ang sabi ko sa kapatid ko, ang mga papuri na yan ay itinataas ko sa Panginoon, binabalik ko sa Kanya, but please do not call me Queen Sheba, because kilala ko kasi ang sarili ko, really I am Kilala ko ang sarili ko. That's why, ito yung sinasabi ko, nakilala ko na ang sarili ko kung sino ako. Kaya never ako nagpapatawag that I am the queen ganito sa unang panahon. Ako yung ganito. Kasi panahon nila yun eh. Panahon ko ngayon eh. No? Sorry Panahon kasi nila yun. No? Hindi. Ngayon kasi, panahon ni Lidimin. No? Panahon nila yun, pero lahat ng yun ay gikredit. Okay? Gikredit ni God, hindi ako. Okay, but anyway, mga mahal kong kapatid, sa pagkakataon na ito, himay-himayin nyo, pag-aralan ninyo, at kung hindi nyo pa nauunawaan, humingi kayo ng karunungan, ng unawa sa kataas-taasan para ibibigay sa inyo ang tamang kaliwanagan ng pangunawa. Okay? Bilang Lidimin Canuto, kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Never kong itinaas ang sarili ko. Ang itinataas ko ang nagsugo sa akin. Marami na akong nakalaban, nakabangga ng mga kapatid kasi alam nyo, kapag lingkod ka ng Panginoon, wala kang katatakutan sa kanila. Okay? Laban kong laban. Hindi para sa sarili mo,
but to reveal what is truth, and the truth shall set us free. Okay? Kaya ako, marami na akong na-encounter. Ikaw si anong ito panahon? Makikinig lang ako, but later on sinasabi ko yan. Panahon nila yon, no? Panahon nila yon. Ngayon, sikapin natin sa ating mga sarili, anuman inatang ng Diyos sa atin, gawin natin yun ng buong puso na ang mabigyan natin ng kalwalatian, kadakilaan, kapurihan, ay ang nagsugo sa atin, hindi tayo na bilang mga sinugo. Okay? At this time, mga mahal kong kapatid, no? Papunta na tayo dito. Sana naunawaan ninyo ako, no? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, maghanda kayong lahat. Sinabi ko naman sa inyo 2025, wow, this is great, no? 2025, hindi napansin, medyo na nahimik ako ng mag-vlog dahil si Lidimin Canuto, may pinaghahandaan ako, no? At yung paghahanda na yan, lingid sa kalaman ng iba, paghahanda ko yan, hindi para sa akin, kung hindi para sa inyo at higit sa lahat, para mabigyan ko ng kalwaltian, kadakilaan, kapurihan ang nagsugo sa akin. Lahat ng may tuhod, maging silidimin, ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Ang paghahanda na yan, darating malapit na yung panahon na ang mga gobernador, mga opisyal ng gobyerno, hahanapin ninyo ang inyong kamatayan, ngunit hindi nyo ito masusumpungan. Bagkos puot at galit ng Panginoon ang matitikman ninyo. Kaya yung mga inaapi dyan, purihin nyo pa rin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ito, mayroon akong ibabahagi sa inyo, ha. Last, madalas sumakit ang ngipin ko. Siguro, sa pamamagitan ng ganyan, para hindi ako makakapagbigay sa inyo ng mensahe, sobrang sakit ng ngipin ko. Kaya lang, hindi na normal eh. Siyempre, nanalangin ako, Ama, itinataas ko sa'yo kasi ayan, pumunta kasi ako ng dentista kasi pinakalas, ang sabi ng dentista, hindi ko siya kayang bunutin kasi kailangan talaga sa mga expert kasi spiritual yon, kaya believe ako sa spiritual na dentista na yon. To make the story short, iba ang pakiramdam ko kasi alam nyo, binibigyan tayo ng karunong ng Panginoon. So ang ginawa ko, Ama, itinataas ko, ano man ang karamdaman, ano man ang gawa ng kaaway, itinataas ko sa iyo ang bagay na ito. Maniniwala ba kayo sa akin sa hindi? Nagmumug ako ng medyo mainit-init na tubig kasi sobrang sakit eh. Maniniwala ba kayo na ang lumabas ang apat, kumbaga sa Bisaya, murabag wate, or sa mga pinaka, murabag kigwa. Medyo, ano siya, yung para siyang maliliit na worms, no? Sobrang sakit kasi para talagang bibiyak yung ulo ko. So sabi ko, wow, tingnan mo naman ang gawa ng kaaway. Tingnan mo naman talagang gawa ng kaaway. Pero, ngunit, subalit, datapwat. Bakit ko to binabahagi sa inyo? Ibinabahagi ko lang sa inyo, paglingkod ka ng Panginoon, lagi siyang mangunguna para sa iyong laban. Okay? Para sa iyong laban, hindi kanya pababayaan para sa iyong kapahamakan. Second, palibasa kasi nagkatuwaan ng Mr. ko at ang tropa. Pumunta ako doon sa kanila. Ay, nanindig ang balahibo ko. This is my experience. Lately lang, ha. Nakita ko na mayroong isang parang kulay itim na parang, kumbaga sa Bisaya ba, para bang sundang. Ibig sabihin nung sundang, katana ba? No, na para kung, yung para kung, sabi sa Tagalog, tigbason. Anuhin ako, no? Pero, nakita ko rin yung kulay puti na hinila ako sa totoo lang. So, para ako nasubsob doon sa, pero hindi ako nasubsob. Naramdaman ko, to be honest, alam nyo ba kung anong naramdaman ko? Naramdaman ko na para ko magkaroon ng amnesia. Yes. Para ko magkaroon ng amnesia. So sabi ko, Ama, naramdaman ko ang buong katawan ko, no?
parang iba-iba ang dating. To make the story short, ito yung sinasabi. Alam ko naman eh. 'Di ba? Sinabi ko na nga sa inyo last vlog. Maraming gustong pumatay kay Lidimin. Bakit? Lahat kasi sinasabi natin, no? Kung ano yung totoo, mga release, walang na-release. Oy, kumusta nga pa rin yung mga nagsasabing release? No? O, ano pang masasabi niyo sa akin? Aawayin niyo pa ba ako? Diba dapat magpasalamat kayo sa Panginoon dahil mayroong isang Lidimin ginamit niya? No? Masakit sa tinga, maingay sa tinga, mapait sa inyong panlasa, mapakla sa inyong panlasa, pero hindi ko yan kapahamakan. What I mean is hindi nyo yan kapahamakan. Okay? To make the story short, naramdaman ko sa bukong katawan. Talagang, pakiramdam ko nahati yung katawan. Lakas ng pagka-impact eh. Pero, doon ako na-amaze. Yung nakita ko yung parang espada na gusto akong anuhin. Yung parang gusto kong, gusto kong nabulol ako. Gusto akong anuhin ng katana, no? Sugatan. No, pero meron ding kulay puti na humila sa akin. This is the battle of the spiritual. This is the part of the battle of the spiritual, no? So, alam niyo kung anong reaction ko? Sinabi ko pikat, no? Yung mga gumagawa ng ganyan o pikat, no? Para kung bata eh, no? So, nga. No? So, ayaw kasi maniwala sa Lidimin. Okay, sagdi lang na to siya, almagansa, no? So, ganun ang nangyari. No? So, pero, dahil dun sa ginawa nila, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi ko alam kung nagkataon ito, ha? Naiiyak ako. The more na ginagawa ninyo ako ng masama, the more lang na naramdaman ko ang presensya ng Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Dahil doon sa pangyayari, sabi ko nga sa asawa ko, parang pakiramdam ko para akong noong maliit pa ako, ay nagkaroon ako ng amnesia na unti-unting bumabalik yung aking isipan. Alam niyo ba kung anong mga nakikita ko? Mga iba't ibang nilalang, no? Mga iba't ibang nilalang, nakikita ko sila. So, di ba, dati pa naman sinasabi ko sa inyo na, oy, nandito na sila, o get ready kayo, no? Sa mga tipong ganon. Hindi ko alam kung nagkataon, no? Hindi ko alam kung nagkataon talaga. Hindi lang ako nakapag-vlog kagahapon, di ba? Sabi ko mag-vlog. Dahil, noong bunti kong pagkasubsob, ang dami ko rin nakitang mga numero. Mga numero siyang nagliliwanag. Nanindig ang balahibo ko, naiiyak ako. Nanindig ang balahibo ko. Ang dami ko nakitang puro numero. Puro siya nagliliwanag. Tapos parang siyang, paano ko ba i-ano sa inyo? Paano ko ba i-demo sa inyo? Na, di ba ngayon January 25 is, sabi nga nila, maglaline ang, maglaline ang mga planeta. And in fairness, January 25 is the first year anniversary namin mag-asawa. Paano ko ba i-drawing ganon, no? Oy, pasensya na kayo, ha? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy, pasensya na kayo sa drawing ko. Gumanon siya, ganon ang nakikita ko. Lahat yan, puro may numero, puro nag-iilaw ng numero, para siyang, wow, wala akong masabi. Itong nakakatuwa. Ay, naiiyak ako. Naiiyak ako. Bahagian ko na lang kayo, sana basahin nyo. Matatagpuan sa Isaiah chapter 19 verse 20, no? Kasalam ninyo, sorry doon sa iba, ha? Ito yung sinasabi ko na sa panahon ni Propetang Ilyas.
May mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat. Ngunit ito ay tinataka ng tatak espiritual. Kung tutuusin, may nabasa ako dito, no? Anong sinabi dito? Okay, babasahin ko ito sa inyo. Mayroon akong iano sa inyo, no? Nakalagay yan dito. No? Na kung tutuusin, baka bago ito sa pandinig ninyo, ha? Kaya, pinauna ko na sa inyo ang Isaiah chapter 19, verse 20. Kaya, kung sa mga propesiyang pag-uusapan, sa panahon ni Moises, sinabi niya na mayroong susunod sa akin, no? Na ibig sabihin, ipagpatuloy yung kalooban ng Panginoon. Yung nais iminsahe ng Diyos Ama. Pero never siyang nagsalita na Jesus si Jesus Christ. Never siyang nagsalita ng propesya lang, binibigay lang yung parang clue, parang puzzle, but never talagang nagsasalita. Na kung tutuusin, nabasa ko dito, no? Nasa na ba yung sinulat ko? Anak, what happened to you? Okay? Dali. Basahin ninyo sa Juan chapter 16 verse 17. Okay? Nakasaad dito, hindi na babalik si Jesus Christ. Yung physical as a Jesus Christ, ha, hindi na siya babalik yung physical na Jesus Christ. Correct me if I'm wrong. Pero ito ang nakasaad no? Nawa ang espiritu ng kaliwanagan ng kaunawaan ay sumasa inyo. Juan chapter 16 verse 17. No? Basahin ko para sa inyo dahil ang iba walang Bible dyan. Sinasaad dito sa chapter 16 verse 17. Okay, babasahin ko para sa inyo, ha. Okay. Nag-usap-usap ang ilan sa kaniyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kayang kahulugan ng kaunting panahon na lamang hindi na natin maunawaan ang kanyang sinasabi? Alam ni Jesus ng ibig niyang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Siguro yun yung time na yun na yung time na i-crucified na siya, no? Pero until now, di ba? Pero I don't know, ha? But I believe Jesus Christ. Gusto ko i-clarify sa inyo. Okay? I believe Jesus Christ. Doon sa kanyang mga ibinahagi, because that is the words from our Almighty Creator. Siya lang ang ginamit, no? Wag lang kasi baka ma-misinterpret ako. Siya ang ginamit, no? Bilang nagkatawang tao, no? Siya yung ginamit para ihayag ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung babasahin mo si Isaiah chapter 19:20, mga mahal kong kapatid, para sa mga, kung nanonood si kapatid na Randy Bautista at sa iba pa natin, no, na mananiliksik ng Biblia, alam nyo ba na ang nakalagay na propesya, antayin kung sinong lilitaw, ngunit subalit datapwat. Dahil siguro sa iba ay hindi ko alam tong ibang gumaganap ng spiritual. Akala mo naman kompetensya ito, no? Sino ba pinaglilingkuran yun, yung mga sarili o talagang Panginoon? Okay? Kasi ang dating yung ibang mga spiritual, akala mo nagkukumpetensya, no? Alam nyo ba na sa huling panahon dalawa ang lilitaw? Hindi isa, dalawa. Dalawa ang lilitaw, hindi isa. Ngayon may nagtanong sa akin, sino ang lilitaw? Walang pangalan na nakalagay, hindi Lidimin, hindi Cordapio, hindi kung ano-ano. Dalawa ang lilitaw, no?
Basahin ninyo sa Isaiah chapter 19 verse 20. Dalawa po ang lilitaw. Okay? Lahat yan nakapropesiya yan, mga mahal kong kapatid. No? Dito sa John 16, chapter 17, ang Ehipsyo pala ay tinatawag na bayan ng pinili ng Diyos. Ang Assyria ay itinatag ng Diyos at ang bayan ng Israel ay pinili. Tatlo yan. At kung pag-aaralan ninyong maigi sa tatlo na yan, saan yan sila lilitaw? Okay? Mga kalihim-lihiman ito, mga mahal kong kapatid. I think this is the first time ninyong maririnig. Dalawa kasi ang lilitaw. No? Sa mga huling araw, hindi lang isa, kundi dalawa. Pero yung iba, nalasing sa pera, ginagamit ang salita. Yes, totoo naman. Walang pinagkaiba yan. Marami po ngayon. Marami po ngayon na mga nagbabalat kayo at animoy mga tupa. Mga tupa. Kaya magagaling talaga silang magsalita. Kaya wala kang ibang maririnig sa kanila kundi puro papuri. No? Puro papuri. Pero wag ka. Pag hindi nila makuha ang gusto nila sa'yo, ikaw ang masama. Na? Kanina, sa isang kapatid, pinrangka ko siya. Mahal na kapatid, sino ba ang hindi magagala kung tatawagin mong Reyna Sheba? Pero kilala ko ang sarili ko. Hindi ako si Reynang Sheba. Tawagin mo ko sa pangalan kong Lidimin Canuto sapagkat nung umakyat ako sa White House at ako'y nanalangin doon, yon ang ibinigay sa akin ng isang boses. Actually, the White House po, ito po ay nasa tuktok ng bundok. Okay? Hindi po ito White House ng dyan sa may Washington, ha? Hindi po yon. Ito ay isang nasa tuktok ng bundok. That place ay dyan mo makikita. Kaya bakit maraming lumalabas about sa mga gumamela seles, mga ganito ganyan, but behind masyado ng malalim, no? And that place, doon ko narinig ang boses. Gamitin mo ang salitang o ang itong sa spiritual pangalan ay Lidimin Canuto. Lidi means babae, lalaki, I mean is lalaki kung tutusin. Canuto, actually kanyuto, no? Ang nagawa ng lalaki ay magagawa mo rin bilang ikaw ay babae. It is very clear, no? Kaya kahit tawagin akong princess ganito, si Reynang ganito, mas karangalan ko ang tawagin ninyo akong Lidimin Canuto. Why? As a Lidimin Canuto, the warrior of, sabi, they are the queen, they are the king, they are the blah blah blah, no? Pero wag ka, no? I'm so sorry ha, talagang bakbakan ko kay pagdating nito. And don't worry, kung ano ang nangyari sa Los Angeles, sa ibang kapamaraan, kayo na mga gumaganap, ayan, nawawala tayo. Kayong mga mapangimbabaw na gumagamit ng salita ng Diyos, pangalan ng Diyos para sa inyong mga kapakanan. Ano man ang nangyari sa Los Angeles, sad to say, I'm so sorry. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. No? Let's shake it and let's shape the world. No? Mga mahal kong kapatid. Lidimin Canuto, coming soon, come back in the front of you, hindi sa likod, in the front of you. Any one of you, kaya ko kayong harapin. Eye to eye, tooth for tooth, the truth shall set us free. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kayong mga mapangimbabaw kayo na mga gumaganap ng espiritual. Wala kayong ibang ginagawa kundi ang mga sarili ninyo ang binibigyan ninyo ng kapurihan. Ang mga sarili ninyo ang binibigyan ninyo ng una at higit sa lahat ng mga karangalan ninyo. Alam nyo mga mahal kong kapatid,
Marami ng beses, kumusta pala yung nagsabi sa akin last year, hanggang April 25 na lang daw ako. Kumusta kaya yun, no? Ay, yung nagsabi sa akin, itong kwintas ko, isakal niya sa akin, balita ko, namatay na yun eh. At confirm yun. No? Bagamat ganun ang nangyayari, hindi po ako natutuwa. Bakit? Book of Kawikaan, wag mong ikagalak ang ikabagsak ng iyong kaaway. Dahil sa halip na sila'y parurusahan, baka ikaw pa ang kaparusahan. Kaya kayong mga nanlalait sa akin, ganito na lang. Ano man ang itinanim, yun din ang aanihin. Napakaliwanag yan. Uulitin ko. Ito ha, binigay kong isa sa mga lihim ito. 2 po ang lilitaw sa huling araw. 2. Basahin ninyo sa Isaiah chapter 19 verse 20. Pero ngunit, subalit na tapat kung hindi nyo, or bago kayo magbasa niyan, humingi kayo ng espiritu ng kaliwanagan at kaunawaan para maunawaan ninyo. O ayan ha, yung iba dyan ha, sasamantalahin nyo naman ito. Ha? Sasamantalahin nyo naman ito. Balita ko dito, yung nagpagawa sa akin ng sa miracle fruit, dadalhin ko na lang dyan sa Maynila, at least bagong gawa. Na? Balita ko, meron na nag-function tungkol sa miracle fruit. Pag ninyong ibenta, maawa kayo, mahabag kayo, siguro, mas mabuti ng prangkahin ninyo. Katulad ba sa akin, syempre, gumagamit ka rin ng gas, no? At kung mag-harvest kami ng miracle fruit, syempre, gumagastos din kami ng gas, sasakyan. So, mag-pledge na lang kayo, pero pag ibenta ninyo, wag, no? Mawalang bisa yan, nabahala kayo dyan, no? So, bilang isang lidimin kanuto, ayan, unti-unti ko nang iniano sa inyo ha. Sa sinasabi dyan na propesya na antayin ninyo ang lilitaw. 2 po ang lilitaw. Actually po, 3 yan. No? Kaya tingnan ninyo ha. Bababasa ninyo sa John chapter 16 verse 17. May tinatawag dyan na bayan, no? Basahin ko nga para sa inyo para hindi kayo mag-ano dyan. Ay baka sasabihin ninyo gawa-gawa ko. Ay nako. No? Basahin ko para sa inyo para hindi kayo mag-ano dyan, no? Okay, John chapter 16 verse 17. Actually, babasahin ko muna dito sa 4. No. Ano bang to? Number 7 yata to. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, no, ang pag-alis. Ay, nawawala tayo. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Mismo na si Jesus Christ nagsabi niyan. Napakaliwanag. Sa kanyang pag-alis, maliwanag. Isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol sa Diyos. Patutunayan niya na ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran na sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. O hindi ako nagsabi nito ha. Ang banal na kasulatan. Kaya mismo si Jesus Christ ang nagsalita nito. Meron siyang isusugo. Alam nyo, basahin yung maigi dyan. May 2 binabanggit dyan. Napakaliwanag ang sinabi dyan, no? Hindi ko alam. Dalangin ko na maunawaan nito. John chapter 16 verse 17. Napakaliwanag kasi dyan. Alam nyo, yung sinasabing si Kristo ay babalik mula sa alapaap. Alam ninyo, yung salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, noon, ngayon, bukas, at magpakailanman, magunaw na siguro ang buong mundo, pero ang kanyang salita ay mananatili yan. Pag namatay si Lidimin, sa susunod na henerasyon,
iba na naman ang tatayo hindi bilang lidimin, kung hindi bilang ipagpatuloy ang salita ng Diyos, dahil yun ang mananatili sa atin lahat. Ang salita ng Diyos, dahil yun ang makapangyarihan sa lahat. Sana naintindihan ninyo ako niyan, no? Hindi yung, alam nyo, unawain ninyong maigi, ha? Unawain ninyong maigi yan. Huwag kayong magpaligaw. Nako, sinasabi ko sa inyo. Maliwanag ang sinabi dito, no? Meron siyang binabanggit dyan, no? Dalawa ang lilitaw sa huling araw, no? Dalawa ang lilitaw. Bagamat, meron siyang sinasabi dito, sandali. Yung tungkol ba sa binasa ko sa inyo, maliwanag kasi dyan no? Na ang Ehipsyo, ito yung pagpalain ko, ang bayan, ang sinabi niya Ehipsyo. Ang sinasabi niyang Assyria, ito yung kanyang itinatag, at ang Israel ay ang kanyang pinili. Pero, ngunit, subalit datapat. Gracias. Sa tatlo na yan, may dalawang lilitaw. Lilitaw para saan? Magpapako sa cross. Pag sure kayo dyan. Hindi po para magpapako sa cross, hindi po mauulit yung ginawa ni Kristo. Si Kristo ay nag-iisang Jesus Christ lang yon. Nag-iisa lang po yun. Wala na pong Kristo para magpapako sa cross para sa mga kasalanan ninyo. No? Ay nakalagay nga dyan yung sinasabing pagbabalik, yun yung salita niya. No? Lahat yun ang i-implement. Kaya nakalagay dyan, ang Panginoon ay hindi paparito para sa mga mabubuti, kundi para sa mga masasama. At hinanap ko yung sitas na nakalagay doon, na sinabi doon, nakasaad doon, hindi niya kailangan ang mga papuri natin, hindi niya kailangan yung mga awitan natin, bagkus, bakit natin siya inaantay, na ang kanyang pagbabalik ay hindi pag-ibig ang kanyang dala, kung hindi tabak. Kung hindi tabak, napakaliwanag niyan. Kaya tungkol sa mga gumaganap, dalawa ang binabanggit na lilitaw. Dalawa. At ito ay may pangalan. Pangalan ng isang sagradong pangalan. Hindi pangalan ng tao, pero pangalan ito ng sagrado. Sagradong pangalan ito, hindi po ito pangalan ng tao. At hindi rin binabanggit kung lalaki o babae ito. Hala kayo, lagot kayo. Kaya yung nangyari dyan sa Los Angeles, hindi naman talaga totally yung sinabi ng babae na godless town. No? Nagkataon lang siguro, no? Pero for me, hindi yun ang main reason. Kung hindi, marami din, no? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sana mag-gets ninyo ako. No? Sasabihin mo, kilala mo ang Panginoon. I am the way and the truth and the life. No one comes to my Father except by me. Kasi kung kilala mo talaga who is Jesus Christ, si Jesus Christ ang mag-i-endorso sa atin. O aking Diyos Ama, kilala na nila ako kung sino ako. Kaya, i-endorso ko itong anak mo na ito yung para sa'yo. No? Ang mga hindi pa talaga nakakakilala kay Jesus Christ, sino ba talaga siya? Who is really Jesus Christ? Ayun, yun sa kanya. Kaya kayo, huwag kayo magagalit sa akin pag pinagsasabihan ko kayo. Maliwanag yung lesson natin ngayon. Kaya maraming nabubuang dyan sa mga bagay na yan. Mga gumaganap ng spiritual para sa inyo itong mensahe ko na ito. Yung nangyari sa Los Angeles, hindi talaga yung sinabi ng babae na godless town. No, as host, no, gumagamit siya ng adlib, pero hindi naman siguro intention niya talaga na yun ang sasabihin niya, no? Kahit paano alam niya ang words of Jesus Christ, pero ito na ngayon sinasabi Kung sasabihin mong kilala mo talaga siya, yung mga bagay na hindi karapat-dapat, hindi mo dapat gagawin. At doon sa area na yun, marami din pong gumagawa ng mga palihim ng mga kasatanasan. Naku! Meron din diyang mga
gumaganap na yung katulad dito sa ating bayan, no? Akala mo kung sino makakapagsalita ng mga salita ng Diyos, pero mga sangkot sa mga rape, sangkot sa mga kabalbalan. Hindi ko kayo hinuhusgahan, no? Ito, sinasabi lang natin ang totoo. O ngayon, yung mga rally-rally ninyo, ano, kumusta na pala? Napababa niyo ba sa PBBM? O ano na, kumusta na mga inday, mga dudong? O napababa niyo ba ang, ano natin, mahal na presidente? I, Lidimin Canoto, declared, still my president is our beloved president, PBBM. Eto pa, my love, land bank. Kumusta? Na? Sinabi ko na ba sa inyo, di ba? Oh. I, Lidimin Canoto, declared, matagal ko na itong sinasabi sa inyo, babagsak na lahat ang mga kabangkuhan, but never the PNB. At sa PNB na yan, pag ma-reactivate na yan, oh my God, sad to say, I'm so sorry, may mga pagbabago na magaganap. At hindi nangangahulugan na sinabi kong PNB lang. Hoy, mga taga-PNB, pag sure mo din na ha, hindi ko kayo ni-endorso. Oh, sinasabi ko lang kung anong totoo ba, no? Hindi ko to, walang takutan dito, no? At hindi nangangahulugan na ang PNB lang ang matitira. Ano kayo meron sa PNB, no? Oh? Ay lahat din ng mga hindi rin lahat ng mga depositor ay basta maka-withdraw. Dahil kailangan nyo pa rin ng approval. Pero ngunit subalit datapwat na meron din mag-a-approve para withdrawin ninyong pera ninyo. Ha? Kay kikisuhudang sino ka pang business tycoon, no? Business icon dito sa atin o sa may ibang bansa. Basta sa ngalan ng PNB, ha? Kailangan hindi yan katulad ba na halimbawa ngayon mag-withdraw ka. Ura-ura mismo mag-withdraw ka. Pag sure magre-request ka muna para aprubahan yan. Pero may pundo ang PNB. Ha? Ano kayo meron sa PNB? May nagtanong sa akin ba, Ma'am Lidimin, paano na yung mga pensyon namin napunta sa PNB? Lahat ng mga kapirahan, land bank, 1 min down. Ano pang sunod? Lahat ng mga pera na yan mapupunta doon sa PNB, pero hindi nangangahulugan na nandoon ang pondo ay basta kayo makakapag-withdraw. Pag sure. Mga cryptocurrency dyan, withdrawin nyo na lahat ang pera ninyo. Walang iyakan ha. Hay, Diyos ko, alam niyo meron ako nakitang bangko. Talaga lang naman. Alam niyo, sa totoo lang, about sa mga accounts na yan, isaludo naman ako sa mga positive and negative na mga konting mga kapilyuhan na ginagawa ninyo. Pero hindi niyo talaga may tatago ang katotohanan. No? Hindi niyo talaga may tatago ng katotohanan. Mga accounts na sabi ko nga dapat September 12 mag-ano, 'di ba? Pero yung iba sinamantala yung video ko, no? Kayo ba? No? Mga kalamin ninyo pang irukon. Oy, maganda kayo ha? Maganda kayo kay pagbalik ko ng Maynila, no? Leron sinta, umakyat sa papaya, dala ibuslo, sisila ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tama ba yung kinanta ko? Handa kayo. Bakit? This is the big challenge. Alam nyo kayo mga ipokrita kayo, mga ipokrito kayo, na? Sasabihin ba? Bakit? Diyos ka ba? Bakit? Nakakaalam ka ba sa mangyayari? Huwag naman kayong ganyan. Kaya nga nakalagay sa banal na kasulatan. Kung nung unang panahon kinausap ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang propeta, sa panahon din ngayon may binabanggit siya diyan, no?
no, may binabanggit siya dyan. Bakit kaya anak ng tao ang binanggit, no? Bakit kaya anak ng tao ang binanggit? Ngunit subalit datapot, sabi ko sa'yo, may mga kalimhiman eh. Dalawa ang lilitaw. Okay, ulitin ko ha. Dalawa ang lilitaw. Naalala nyo ba yung sinabi ko, Marcos versus Marcos, magpatayan, nag-away? No, nangyari ito, no? Yan sila Bongbong, sila Sara, magbugno na, kung magasabisahin, nangyari ito. Alam nyo ba na ang dalawang lilitaw na yan, ha? Nagmula yan. Ito na, bibigay ko na sa inyo. Kalma lang kayo. Ibibigay ko ba sa inyo o yung iba kasi magpanggap na naman eh. Dalawa ang lilitaw at ito ay meron silang pinanggalingan. At itong dalawang lilitaw na ito, masabi ko na lang sa inyo, handa kayo. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, gusto ko kape, lahat. Ayan, ang wawala. Didiretso ko. Sinong sasali sa larong ito? Ang magkamali ay kukurutin ko. Handa na ba kayo? Yun lang. Hi, bravo. Landbang. Huwag kayong mag-alala ng mga pensioners, no? Ipanalangin ni ano ba yan? Ipanalangin ninyo, no? Na mapagtagumpayan ang laban na ito. Talaga. At meron ako ibabahagi sa inyo. Kayo ba? Kayo na mga nagsasalitang ano ba tawag nun? Hindi kasi ako sa release. Hindi niyo ba alam na yung nagbabantay dyan sa dapat bubuksan, siya mismo tumawag sa akin eh. No? Natural, nagkatawang tao siya. Nagulat ako sa kanya. Totoo, promise, maniwala kayo sa akin, hindi to kabaliwan. Yung nagbabantay ba sa sinasabing buksan, tinawagan niya ako nung nakarang gabi. Ang sabi niya sa akin, sa mga tumatawag dyan, pwede ba mamaya na kayo tumawag? Nadidistract ako, please. Please lang, malapit ako matapos, okay? Okay? Alam niyo nung sinabi ng bantay, tumawag sa akin eh. Alam niyang number ko. Ang sabi niya, ang mga tao hanggang ngayon, puro pa rin nangingibabaw pa rin ng mga material. Ang sabi ko naman sa kanya, anong may paglilingkod ko at ikaw ay tumawag sa akin? Wala lang, natatawa lang siya. At ito ha, may picture kaya ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba siya, actually hindi ako nag-ano eh, sabi niya, na-miss lang kita. Mamaya na kayo tumawag sa akin, please. Malapit ako matapos. Kaya, yung nagbabantay dyan, sa sinasabi niyong bubuksan ninyo, wala lang. So, ayan. Alam niyo sa totoo lang, ito mawalang galang na itapusin na natin yung nagbabantay dyan sa miracle fruit is the best talaga. Kasi, ngayon lang, yung anak ko grabing ubo. So, talagang inano din namin talaga. So, nagpasalamat ako sa mister ko kasi pinagtiyagaan niya. May natira kasi isang pirasong bunga nun. Pinagtiyagaan niya na lutuin ito, i-process ito at pinainom niya sa anak ko habang mainit-init pa. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo, nakatulog yung anak ko at huminto yung ubo. Miracle fruit, the best, no? Pwede siyang inumin kasi pag sinabi mong gamot, iinumin mo dahil may sakit ka. Ito, may sakit ka o wala, pwede mo siyang intake. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa binibigay niya sa atin ng mga karunungan at doon sa friend ko na nagturo paano siya gagawin, no? Kaya pakiusap ko lang din doon sa iba, huwag niyo po itong gawing pagkakakitaan ninyo kasi binahagi namin yan ng libre yung idea, no? Ibahagi niyo rin po ito ng libre. Hindi pala libre. Libre parang ganun na rin yun eh. Basta mas maganda yung magsabi kayo ng tapat na syempre, katulad ba na pag nag-harvest kami kasi medyo may distance ba, so gagastos din kami ng gasolina,
no? Tapos minsan mag-utos din kami ng tao na silang kukuha ng bunga. Tapos syempre gagastos ka ng gas. So kayo na lang po ang umunawa. Kasi yung iba nakakalungkot kasi 'di ba yung iba kuan ba ng binibenta ng mahal, hindi po ganun ha. Ay pag sure mo dira, no? So yan, umano siya, no? Tumahimik yung ubo niya. Tulog ang anak ko, no? So mga mahal kong kapatid, hindi ko sinabi, no? Huwag niyo akong mamasamain. Totoo naman, marami talaga ang mapagkunwari, no? Na, alam niyo na. So, sana malaki sana nagbigay ako sa inyo sa tulong ng patnubay at gabay ng Panginoon sa karunungan na ipinagkaloob niya. Sana itong binahagi ko sa inyo ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa inyo, nakapagbigay ng kaliwanagan sa inyo, kaya tayo, lagi tayong maghanda at kung maglingkod tayo sa Panginoon, maglilingkod ka man lang, wag nang mapagkunwari, totohanan na, no? At walang naglilingkod sa Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, okay? So, mga mahal kong mga kapatid, mag-ingat kayong lahat dyan, okay? So, have a blessed divine hope po sa inyong lahat.